So, we're gonna share another learning this afternoon. And pag-aaralan natin ay about DVR versus NVR. Ayan. Okay, so ano meron dito? Yan mga kota. Set up lang natin yung audio. Just lang natin. Yun. Okay. Yan, so start na natin. So, DVR versus NVR. Ano nga ba ito? So, DVR and NVR are two different CCTV systems. So, kadalasan kasi, pag sinabing CCTV, ang alam ng karamihan is same. Okay? Walang pinagkaiba, basta mayroong camera dyan, secure yung home ko. Pero, sa panahon natin ngayon, meron na kasing different types of CCTV systems. So, yung DVR system, which is on the left, yun yung older version, and yun nasa right naman, ito yung newer version. Okay? So, mas matututunan natin yan on the following slides. So, ang DVR, ano nga ba siya? Okay, so, ito yung photo ng isang DVR set. Okay? So, by definition, sabi, DVR or digital video recorder is a device that records and stores video footage from analog cameras, allowing users to review and manage security footage efficiently. CCTV systems evolved from military use in the 1940s to civilian applications in the 1960s. So from 1940s, ginagamit siya ng military lang, and then by 1960s, nirelease na siya for mass market, with DVRs or digital video recorders becoming a commonplace in the 2000s. So dito kasing 2000s na ito yung tatawag na digital age, and offering more efficient and versatile recording and playback capabilities than older VCRs. Yan, so nireplace niya rin yung mga VCRs or video cam recorders. So siguro meron sa atin dito mga ka-auto yung nabutan pa yung mga tinatawag na VHS, yung malalaking video tapes dati. So ako kasi batang 90s, so nabutan ko pa siya. And VHS, that's for video home system, and then ni-replace na siya ng mga digital versions na sa panahon natin ngayon, no? So yun yung mga lumang storage devices ng videos during that time. And kung mapapansin nyo, ito lang muna. Note, the primary difference between analog and digital IP CCTV cameras lies in how they transmit and record video. Analog cameras send video signals over coaxial cables, while digital cameras transmit digital signals over a network. So later, makikita natin comparison ng dalawang types of cables na to, offering features like higher resolution, remote access, and advanced analytics. Yan. So papansin nyo dito sa ating photo, yan yung itsura ng isang coaxial port. So, ito yung sample ng mga analog cables which is ginagamit sa isang DVR system or digital video recording system. Tinawag siyang coaxial cable dahil yung inner saka yung outer cable niya is on the same axis, kaya siya coaxial, coaxis, ibig sabihin yan. So, ito yung most commonly ginagamit sa mga DVR, and yan, supplemented din ito ng mga RCA cables. But siya RCA, acronym siya for Radio Corporation of America Cables. So, siguro yung mga naabutan pa yung mga family computers dati, ito yung ginagamit natin, no, ng mga cables. Yung mga lumang sound system natin, meron pa yung mga yan, RCA. I think until ngayon meron pa, no? Hindi pa naman siya totally phased out. So yan yung common na color niya, meron siyang yellow, merong white, saka merong red. Proceed naman tayo sa NVR. So pagdating sa NVR, ganito naman yung itsura ng kanyang system. Okay. So sa isang NVR, mapapansin nyo iba na yung itsura ng back panel, no? Okay, so ang NVR naman
or network video recorder is a specialized computer system that records video to a disk drive, USB flash drive, memory card, or other mass storage devices. Kung mapapansin nyo dito, medyo align na siya dun sa panahon natin ngayon. No? Kasi yung mga memory storages niya is, yan yung mga ginagamit natin ngayon. Flash drive, thumb drive, or mga SD card. Yan. So, dating sa NVR, ito na yung latest technology sa CCTV. An NVR itself contains no cameras but connects them through a network. Typically, as part of an IP video surveillance system, NVRs typically have embedded operating systems. Okay? So, meron siyang sariling operating system. So, ano bang operating system? Kung familiar kayo sa mga personal computers natin, so merong Windows, sa Apple products naman, merong Mac OS. Okay. So, ito namang may NVR, meron din silang sariling embedded operating system. As the name suggests, NVR means recorders record videos from the network directly using Cat5 or Cat6 Ethernet cables with RJ45 plugs. So, don't worry mga kaoto, mag-share ako ng separate Facebook Live para mas maintindihan natin itong mga types of cables na to. But for now, yan yung pinaka-common na ginagamit sa isang NVR system ng mga Ethernet cables. The NVR system is used with IP or Internet Protocol cameras. So, ano naman ang Ethernet, no? Yan, common siguro sa panahon natin ngayon, nakikita natin to, no? Yung tawag siyang LAN cable, no? Sa mga internet connection natin. Pag papakabit tayo sa mga internet providers natin, meron yan. Naka-wired tayo. Ethernet is a traditional technology for connecting devices in a wired local area network or LAN, or meron ding WAN, no? Wide area network. So papansin niyo to sa mga sa mga modem niyo or router, Ethernet router. So meron dun WAN, meron LAN, no? And ito yung port na makikita natin diyan. It enables devices to communicate with each other via a protocol, which is a set of rules or common network language. So, ano naman ang difference ng Ethernet versus a Wi-Fi connectivity? Ang Ethernet requires cable. Ang Wi-Fi, no cables needed. Ethernet restricts user movement. Ang Wi-Fi naman, ang advantage niya, provides mobility. Of course, sa Ethernet, puro kable. No? Kailangan mahabang LAN cable para mapag-connect yung mga devices mo. Whereas sa Wi-Fi, yun yung kagandahan niya. Flexible ka kasi wireless. And advantage naman ng Ethernet, reliable yung connection mo. Ang Wi-Fi naman, yun yung downside niya, prone siya sa interference. Ang Ethernet, ang isang upside niya is more secure, while sa Wi-Fi, easily intercepted. Okay. Ang sa advantage ng Ethernet is faster data transfer, whereas sa Wi-Fi naman, high latency. Okay. So, dito pala makikita nyo yung differences na when choosing a CCTV system. No? Yung mga mauso kasi ngayon, yung mga Wi-Fi cameras, wala siyang connectivity. Although, yun yung yun yung downside niya. Medyo merong lag kung mapapansin nyo compared dun sa nakakable na CCTV system. So, much faster yung data transfer. Okay. So, ibig sabihin pala ng high latency, ito yung gano'n ba kabilis mag-transmit yung data from the source dun sa endpoint and vice versa. So, pag high latency, ibig sabihin medyo merong konting delay. No? Okay. So, maganda tong table na to para mas maintindihan natin yung difference ng NVR versus a DVR system. And naka-segregate siya per category. So, first sa camera, NVR works with IP cameras or Internet Protocol cameras. So, kung di natin alam yan, meron tayong Facebook Live na nakaraan. Siguro share ko rin sa comment section para mapanood nyo. I believe part 2 ng series natin about cameras. While yung DVR works with analog cameras. And sa resolution naman, offers higher resolution and better image quality compared dun sa DVR, which offers lower resolution compared to an NVR. Scalability, NVR easily scalable, accommodates a larger number of cameras, whereas the DVR less flexible scalability due to analog camera limitations. So dito lamang si NVR, no? Kung marami kang camera sa gusto i-install sa iyong mansion. Okay? And advanced features like motion detection, remote access, whereas si DVR, meron siya limited features compared to NVR systems.
So advanced features, ito yung mga kailangan natin sa panahon ngayon, no? So gusto kasi natin lahat may notification as much as possible, lalo na pag connected siya sa security ng bahay natin. So yung mga motion detection, nakakatulong yan, no? Remote access, gusto natin control lahat sa ating phone, mabilis natin ma-access sa ating phone kasama tayo sa mundo. Okay. Yun yung isang downside ng DVR naman, meron siya limited features lang. And sa pang-advantage ng NVR is well-suited siya for low-light conditions and night vision. While si DVR, not ideal for low-light conditions or night vision scenarios. Ito is malaking bagay sa atin, lalo na when it comes to security. Dahil mas kailangan natin ang CCTV footage pag gabi. Diba? Kasi gabi, mas dyan natitempt ang mga merong masasamang loob. Diba? Kasi gabi nga, mas nakatago sila. Okay? So yun, with this table alone, makikita nyo ano yung advantage and disadvantages between the two systems. So nasa inyo na paano nyo siya, kung ano may pipiliin nyo. Of course, since si NVR marami siyang advanced features, in terms of cost, mas mahal siya compared kay DVR. No? Ayan. So, ayan, para mas makita nyo yung difference ng dalawang system. Sa left yung DVR, sa right yung NVR. Mapansin nyo sa DVR, dami niyang cables, no? Whereas sa NVR naman, naka Ethernet cable, and then hindi siya ganong karami. Okay? Na-minimize siya. Sa image resolution, yan, ito is para lang magkaroon kayo ng glimpse kung paano yung difference nila in terms of image resolution. So sa left, ito yung sa mga DVR natin, sa right naman sa mga NVR. So makikita nyo medyo blurred, may blurry side dun sa DVR, whereas dun sa ating NVR malinaw siya. Okay, so that's our last slide, mga ka-auto, and sana meron kayong natutunang bago, no? So in general, when choosing a CCTV system, nasa inyo kung paano, kung alin yung pipiliin nyo. Of course, yung mga factors naman natin dyan, una is kung ano yung need nyo. So, kung ano yung mas kailangan nyo sa bahay nyo, magkakaiba kasi kung maliit yung bahay nyo, mid-size siya, or malaki. So, the bigger your home, your property, the more cameras you'll be needing. And the smaller one, of course, konti lang yung kailangan mo. Siguro pag sa average unit, average property, 40 square meter house, okay na siguro ng 4 na cameras, 4 to 6, okay na. Pero pag lumalaki siya, pwede kayo sa 8, meron 16, meron 32. So, depende na sa inyo paano, kung alin yung pipiliin nyo. Of course, kung mas maraming camera, mas mahal naman siya. Pangalawa naman yung sa cost. So, kung medyo budgeted kayo, okay na rin yung sa DVR. Kung tingin nyo, okay naman yung image resolution na pinoproduce niya, satisfied naman kayo, meet yung requirement, it's okay to settle dun sa DVR. Pero pag medyo nitty-gritty kayo, gusto nyo yung malinaw yung image resolution, mabilis, stable, and wala kayong problema sa budget, better off go with NVR. Okay? And marami siyang advanced features. So, nasa inyo kung ano yung pipiliin nyo. In general, both systems are good. So, preference pa rin ng end user kung alin yung better para sa kanya. Okay, so again, hopefully you have learned another stay tuned. Marami pa tayong i-share ng mga lessons in the future Facebook Live. So again, this is Engineer RK. Thank you for tuning in. So that's it for now. Goodbye and have a great afternoon.